kayo yung mga Duterte supporters, marapating nyo nang huwag nyo na akong ituring na kamag-anak o kakilala, kaibigan, sapagkat ang hirap pong pagkatiwalaan ng mga taong nagtitiwala sa pamilya Duterte. Ngayon, puntahan po natin itong napakahalagang babala ni Pebols Talaquera. Matagal lang nagsasalita si Pebols Talaquera kaugnay ng mga pagbabanta sa mga content creator na sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulo. Pero hindi niya inilalabas ang listahan. May mga lumabas ang listahan noon, may 40 yata yun. At sabi ni Pebols Talaquera sa mga latest post niya, hindi na po yung updated na listahan. Ito ngayon yung naging post kahapon ni Pebols Talaquera at inilabas niya na yung mga pangalan na sinasabing target daw po ng anumang hindi maganda. No? Perhaps, katulad nung nangyari kay Mima Alicia kasi nandito sa listahan si Mima Alicia. Ang mga binanggit pong pangalan dito ni Pebols Talaquera ay aking pong babasahin. Eyatan, Andre Clarence, JIL Review. Unfortunately, wala na si Mima Alicia, kasama po siya sa listahan. Attorney Enzo, Attorney Ibanez, Rick Diaz, Attorney Jesus Palsis, Mark Ian Everyday, Attorney Gadon, and 5 other lawyers na nagbablog na anti-Sara. Mauuna yung mga may detalye at address. Yun po, binabas ko lamang. Paano nila nakukuha yung address? Sino USEC sa LTO? Isa sa USEC dyan ay Santiago ang surname. INC yan. Through driver's license nila, nakukuha ang info. Mag-iingat kayo. Yung first 10, dalawa doon, nasampahan ng kaso sa INC. Ang nagsampa at ang isa naman ay si Chavit. Yung isa, inambush pero nakaligtas. Hindi ito for BBM vloggers lang. Pati yung mga kakamping at dinawan, lahat ng against kay Sara at pro BBM. O yan po Hindi ko alam kung validated yung impormasyon na yan. Pero isa lang naman yung lagi nating napapansin. Kapag kasi Pebols Talaquera ang nagbubunyag ng mga impormasyon, karamihan, tumatama, kinalaunan. Kaya sa mga pangalan pong binanggit dito, mag-iingat po kayo. Isa na po sa mga pangalang nabanggit, ang wala na, pinaslang, si Mima Alicia. At pakinggan po natin ang kaugnay na balita na yan. Natungkas pa ang isang political blogger matapos pagkakalili na habang papasok na bahay sa kaloohan. Sugatan naman ang kanyang kalibin, nutuguan pa ng madagdag ng mga otoridad. Dahil wala sa kaloohan at ang tayo na balita niya, si News Partner Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap ng impormasyon sa kasong ito? Cherry patay political vlogger na si Mima Alicia at tinigtil naman sa tama ng bala, living partner nito matapos pagkabalili ng riding thunder sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakakonsay sa kalsada wala ng buhay ang babaeng ito nang matag na ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Ingat pa rin dumano ng riding thunder ng babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kanyang binyang si alias Penboy at tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina na magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia Bumabas si Nedboy para buksan ang gate. Doon natin sumulpot ang riding in thunder at malapit na binagig si Alicia na nasa driver's seat. Ang magpaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang living partner. Dinaanan sila ng riding in thunder at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in thunder. Ganun daspat si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nedboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Nakalungkot kasi samahan natin sa industriya, no? Itong si Mima Alicia. Tapos ganito yung sinabit niya. At yung isa pang bagay na yung pinili niyang tirahan, supposedly secure. Safe, kasi gated subdivision po ito. Napakinggan ko kay Yusek Claire. Tapos doon siya mismo napatay. No? Hindi na ba talaga ligtas? Ako gusto kong maniwala sa sinasabi ng ating PNP kasi dati akong pulis na mag-vent out lang ako ng konti dito, no? Kumakalat yung mga balita yesterday, hindi ito pag-criticize sa gobyerno, kung hindi doon lamang sa particular na pahayag ng ating kapulisan, na parang napaka-insensitive. Kumakalat ang balita kahapon mula sa PIO, ng PNP at sinasabing mas safe. Indeed, pag statistics ang pinag-uusapan.
Tama naman yun, naniniwala ako doon. Dati akong pulis. Statistics ang basihan. Pero, hindi ba naisip ng ating kapulisan na yun na merong magkakasunod na pinatay? Hindi lamang si Mima Alicia. Sunod-sunod talaga eh. Kasi nung i-skip yung question o kaya wag sagutin ng ganong kasagutan, paano maniniwala ang tao na mas safe ngayon kung yan yung mga lumalabas na balita sa kasalukuyan? Hindi maniniwala ang tao sa statistika. Di ba mga tol? Napaka-insensitive nung sinabi ng ating kapulisan sa bagay na yon. Kaya, ang dami tuloy nagre-react. Pwede naman gumamit ng ibang mga statement na magsasabi talaga doon sa mga pangyayari sa nakalipas. Parang pinapangatwiranan pa eh. Magkakasunod na nga. Meron pa nga mga bagay na hindi na pag-usapan sa balita. Eh dito lamang sa amin, malapit, sa may Teresa Rizal, susunduin ng ama yung kanyang anak sa paaralan, patay. Nasa balita din yun. Magkakasunod. Anyway, huwag kasing magsasalita ng mga bagay-bagay na alam naman natin na iba yung nangyayari sa realidad. Uulitin po namin. Dati po akong pulis, nauunawaan po ang statistika, pero hindi mauunawaan niya ng pangkaraniwang Pilipino. Kahit anong sabihin ninyo, na mas safer ngayon, kung ang nakikita at naririnig ng tao sa kasalukuyan ganito, hindi sila maniniwala. Parang lalabas pa na sinungaling ang gobyerno. Balik tayo dito sa pakikinig mga tol. Nagawa sa tao ng bata at humingi na sa prolo kapag tinatakbo si Nelboy sa ospital. Yan ang humingi na ng mga kahalat ng barangay o may banta sa kanilang buhay. Hindi po. Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, pananlipat lamang sa kalooban sila Alicia at living partner nito sa si Nelboy. Mga kanya months ko niya. Ano ang kailangan siya? Nagbayan silang motor. Kasi yung lalaki sir ang kausap ko dyan. Mga narang nakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tungkol sa pagkikiramay mula sa mga kapwa from BDF page at vloggers, ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinapupuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala sila kamag-anak ng mga biktima at pagkuhang ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital na biktima. Galing po kami ng pasyente, nagtipa po siya doon, binigay ko yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, hindi nga po pinaliwanag po yung siya sa kanya. Yes po, pwede po yung po doon, para mamaya babalik ko siya para ibalik yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi po ako muna ng clearance sa police sir. Kasi under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung friends sir. Ito mga tol, pinagplanuhan talaga ito eh. Hindi ito ordinaryong, kumbaga, naging biglaan lamang ang sitwasyon. Katulad nung nangyari sa Move-It na unfortunately siya yung nasakyan, siya yung naging biktima. Malinaw po itong pinagplanuhan at dapat maging mabilis ang aksyon po dito ng ating kapulisan. May mga aksyon silang ginagawa. Kung pwede, kung meron po kayong at least initial na resulta ng investigasyon, patulad ng ginagawa nyo sa mga nakalipas na panahon. Kung meron kayong kopya ng mga CCTV mula sa entrada ng subdivision o sa loob mismo ng subdivision, yung pagbabacktrack sa mga suspect, ilabas nyo na po sa harapan ng publiko para makatulong po yung public para kilalanin yung suspect. Kasi isang araw na po nakakalipas, puro statement pa rin mula sa PNP ang nadidinig po natin. Which is, naunawaan ko naman yan. Pero, mas nagdidiman po kami ng mas agresibong aksyon dito. Ayon po sa Northern Police District, in response to this incident, the NPD has activated the Special Investigation Task Group, MIMA, to ensure a focused, thorough, and expeditious investigation. The SITG has been directed to employ all available investigative and intelligence resources to identify, locate, and apprehend the perpetrators and establish the motive behind this crime. Again, okay to, no? Pero hindi po sapat ang mga salita lamang. Sana mai-express po ninyo, mga sir, no? Na meron talagang development dito. Kung maaari nga lang, everyday magpa-press con po kayo dito eh. Ito yung mga press con na inaantay po namin ngayon. Secretary John B. Remulla, bigyan nyo kami ng regular na update dito. Yung tao, yung bata, nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos.
Sabi pa po dito, the Northern Police District strongly condemns the shooting incident that resulted in the death of Miss Mima Alicia Lipata, a blogger, and the wounding of her live-in partner in Barangay 171, Caloocan City in the early morning of July 17, 2026. We extend our deepest condolences to the bereaved family and loved ones of Miss Lipata. We also pray for the swift recovery of the injured victim. Babalik ako sa sinabi ko kanina. Sir Kapili, ang acting district director ng NPD. Sana po, ma-resolve nyo kagad itong krimen na ito. Hindi po magandang senyales ito. Actually, pasensya na kayo sa sasabihin ko, mga tol. Isa pong sampal ito sa mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman maikakaila kung gaano katapang na ipinaglalaban ni Mima Alicia ang Pangulo. Pero walang takot ang mga ito. Kumbaga mga tol, sa ordinaryong pamilya, ang anak ipinagtatanggol lagi ang kanyang ama. Tapos, yung anak pinatay, anong mararamdaman ng ama? Hindi natin dinedemand na magsalita dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana naiisip ng mga nag-iimbestiga dito na hindi po ito ordinaryong krimen lamang. Sana mas maging mabilis ang aksyon niyo po rito. Parang anak si Mima Alicia rito. Isang ama ang nawalan ng kanyang anak. Dapat ma-resolve ninyo ito as soon as possible, PNP. 8:46, nagkaroon po sa spectrum po. Ito po na po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Tawag po, Jack. Sa oras po ito, makausap natin sa kabilang linya si Police Colonel John Wigofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abot patungkol ho ito sa insidente ng pamaril. Diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang rin po, Colonel Wigofort. Marlene po ang Chef sa Spot Report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Good evening po. Colonel, pakikwenta ka ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamaril? Itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan. Opo. Bali, kaninang 3:06 a.m. July 17, itong biktima natin na nakilala natin na si Alicia Lipata. At na 24 years old, isa po siyang vlogger. Okay. At ito namang kanyang pinakasama na si Delboy Luz Tapang, 24 years old din po. Ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na patatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Pinarahan nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na dalawang tao at pinapaparil po sila. Na in the course po ng gunfire po ay tinamahan din po itong si Delboy na kung saan nagtamo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtamo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Si Delboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Camarines Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating crime scene, nung inimbestigahan po natin ito, nagkandak po tayo ng technical investigation. Tayo po yung nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang 5 bullet po, deformed 5 bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinab-check natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng 5 bullet po, isa rin pong deformed 5 bullet. Ang suspect po natin, Yes, go ahead. lindan po ng motor, kulay puting motor, dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants at puting pang taas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Colonel, natukoy niyo na ho yung pagkakakita nila. Pagtugis, kamusta? Bali in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigation. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pag-review po ng CCTV upang malocate po natin and eventually ma-identify at ma-arrest po natin yung mga suspect. Ano pong motive? Yan, sana pakibilis-bilisan nyo naman mga sir, no? I-publish nyo po sana sa public yung mga makakalat yung CCTVs kasi pag nakita yan ng publiko, which is regularly ginagawa ng PNP, kaya nga nagtataka ako ngayon no? Ora mismo,
pagka may nangyaring krimen, nakikita na kagad ng public yung mga related CCTVs. Ito ba wala pa kayo may isang nakakalap ng CCTV? Bakit wala pong lumalabas sa harapan ng publiko? Napaka-imposible naman. Kasi dinami-dami po ng CCTVs ngayon, wala man lang, o baka meron naman na kayong kopya, please, pakilabas nyo na. Para matulungan kayo ng tao. No? Siguro naman hindi masama itong sinasabi ko rito, mga tol. Secretary John B. Remulla, ngayon po namin kailangan ng press conference ninyo. Lagi po kayo nagpapa-press con. Sana naman magpa-press con po kayo para kay Mima Alicia. O baka ayaw ninyo kasi nababanatan kayo ni Mima Alicia. And I remember, nabanatan din ni Mima Alicia si PNP Chief Nartates nung hindi pa po ito PNP Chief. Ayoko na lang kalungkatin yung issue na yon, no? Pero malamang kung kayo nakapalo kay Mima Alicia, alam niyo yung sinasabi ko. Ano lumalabas, Colonel, go first. Well, alam pa natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger ng kritiko po, isang matapang na nagbibigay ng komento. Of course,